Eh. So, yung content marketing or attraction marketing is actually part of the prospecting. Bakit siya naging part ng prospecting? Kasi through our content, sa mga pinopost natin sa mga social media natin, nakakakuha tayo ng traffic, nakakakuha tayo ng audience. And itong mga audience na to are prospects. Sila yung mga potential customer, potential business partner natin someday, 'di ba? Sila yung mga soon magiging business partner natin. Kaya importante na as we start doing the business, dapat naiintindihan natin paano ba talaga tayo at ano yung tamang ways or magandang ways sa pagko-content. 'Di ba? So, yun yung content marketing is another way of organic way of getting leads. Ito yung, 'di ba, alam naman ninyo yung uh, yung paid ads, 'di ba? Sa paid ads, nagbabayad ka kay Facebook para bigyan ka niya ng mga interested customers at mga interested na business partners. Sa organic way of getting leads, dito naman wala kang binabayaran pero through yung mga post mo na nagbibigay ng value, dun sa mga post mo na nagkikreate ng curiosity, meron kang mga naa-attract, may nakukuha kang mga business partners. Actually, pinag-isipan ko nga ngayon kung ang itatapi ko ay content marketing or pie posting. So, yung pie posting naman na tinatawag natin is product, yung sa about sa business, yung mga yon. Okay? Pero ito na lang muna kasi yung content marketing na lang muna kasi ito na yung mas readily available na material natin. Ayan. So, what is marketing? Ano ba yung marketing? Tayo bilang isang entrepreneur online, 'di ba? Importante na marunong tayo sa pagma-market. Kasi ang labanan dito, 'di ba? Minsan lahat, 'di ba, nagpapaligsahan sa dami ng views, nagpapaligsahan sa dami ng likes, 'di ba? Sa dami ng comment, ng engagement. Kasi importante sa atin bilang isang entrepreneur na marunong tayong mag-market. Ano ba yung marketing? Yung marketing is yung way natin ng pagko-communicate ng value or nung importance nung product natin or nung business natin sa kanila. Marketing is our way of communication sa ating mga customer. Marketing yung way natin or yung tool na ginagamit natin para malaman ni customer na meron kang something na kailangan niya. Yun yung way na ginagawa natin para malaman din ni customer na meron kang solution dun sa problem niya. 'Diba? So this is yung way, yung tool natin, how your business is uniquely positioned to solve their problem. That's why kailangan natin na mag-marketing para maipaalam natin sa mga tao na meron tayong produkto na makakasolve sa problema nila. And meron tayong negosyo na makakatulong sa mga financial problem nila. Ngayon, yung para ayun ng pagma-marketing natin, so may journey yun. May journey yun. From malalaman nila na si Judith pala ay seller, hanggang sa ipa-follow na nila, hanggang sa ba't gugustuhan na nila si Judith, hanggang sa magtitiwala na sila kay Judith, at hanggang sa maniniwala na sila na kailangan nila yung produkto ni Judith at bibili na sila kay Judith. 'Di ba? Yun yung journey na ginagawa natin sa content marketing natin. Okay? Okay. So ano ba yung mga benefits kapag ka klaro sa'yo kung ano yung pagko-content mo? Number one, na benefits nito, dapat yung post mo is with intentions. Dapat post with intentions. Malinaw dun sa mga pinopost mo, sino ba yung kinakausap mo sa posting mo?
Pag nag-post ka, sino ba yung pinapatamaan mo? Kanino mo ba gustong iparating yung message ng mga pinopost mo? So with intentions yung posting mo. And kunyari ako pagka nag-post ako, 'di ba? Yung messaging ko, yung caption ko, yung mga yung mga topic, yung mga tag dito, yung mga topic na pinopost ko, klaro na ang kinakausap ko ay mga mommies, mga full-time mommies. 'Di ba? Klaro 'yon. So, kapag ka nag-post ako, napapatamaan ko kung ano yung pain or struggle nila. And pag nag-post ako, napapakita ko ano yung future, ano yung like, ano yung mga gusto nilang mapuntahan at gusto nilang marating para ma-inspire sila. Kasi klaro kung sino yung gusto mong kausapin pag nagpo-posting ka. Now, ano yung advantage kapag kaklaro yung pinopost mo? Mas nagiging madali para kay Facebook algorithm na makategorize yung content mo. Kasi for example, ako, consistent ako na kapag nagko-content ako, kunyari, is um, about barley. Yeah, 'di ba? Kunyari, consistent na nagpo-post ako about barley. So alam dun sa algorithm ni Facebook, alam niya na about health and about wellness yung pinopost ko. Yun yung klaro sa kanya na ang kategory ko ay nasa health and wellness. So, kanino niya ako ipapakita? Ipapakita niya ako sa feed ng mga taong nagre-research ng about sa barley. Nagre-research ng about sa health and wellness. Kasi kung labo-labo yung, o for example, ako, di ba, nagpo-post ako, nagko-content ako ng about sa lifestyle ng isang mompreneur, di ba? So, alam ngayon ni Facebook na yung content ko is for the mompreneurs. So, kanino niya ngayon ipapakita yung mga post ko? So, syempre, ipapakita niya ngayon yung mga post ko dun sa mga mommies na nagre-research ng about sa work from home, about sa mga home-based business, about dun sa mga ah, nanay na naghahanap ng mga online selling, mga ganon, online seller, 'di ba naghahanap ng sideline, 'di ba? Kasi klaro kay Facebook na yung content ko ay para sa kanila. So, ngayon dahil itong mga mamis na to ay naghahanap ng mga business na pwede nilang gawing online, mapapartner ngayon, mamamatch ni Facebook yung content ko dun sa nire-research, hinahanap nila. So, mas nagpapakita ako, mas nagiging visible ako sa feed ng mga mompreneurs din. Yun. So it makes it easier for algorithm to categorize your content. And number three, it helps you create a brand. 'Di ba? So kapag consistent ka na ang kino-content mo, nagpo-post ka or nagko-content ka about mompreneur, nagkakaroon ka ngayon ng branding na you are a mompreneur. Natatandaan ng mga nagfa-follow sa'yo na ikaw ay isang full-time mom with a business. 'Di ba? Nagiging klaro yun. O for example, si Mentor Pitch, 'di ba? Yung mga content niya, consistent na about mentoring, about yung sa team, 'di ba? About sa team. So, nakikreate or klaro yung branding ni Mentor Pitch bilang isang leader, bilang isang mentor. So, yung mga tao na naghahanap pa ng mga magme-mentor sa kanila, yung mga tao na nag-i-struggle sa network marketing and they are looking for a mentor na magli-lead sa kanila, ma-attract sila ni Mentor Pitch kasi nakikita ng mga taong ito na naghahanap ng tamang mentor, 'di ba? Maraming mga network marketer na na-encounter nila na bigla na lang iniwan ng mentor nila, iniwan ng apply nila. So, yun yung struggle nila, yun yung pain nila. Ngayon, naghahanap sila ng mentor na magtuturo, magli-lead at mag-guide sa kanila. And then, makikita nila yung content ni Mentor Pitch na nagtuturo, di ba? Yung mga content niya, yung meeting with the group, tapos nag-share siya ng wisdom, nagtuturo siya sa team,
Tapos nagpapakita siya ng success ng mga team members niya, ng team niya. So, through that content niya, na-attract niya yung mga taong naghahanap ng leader na katulad niya. Diba? So, nakikreate yung brand niya as a great leader, as a great mentor. Okay po. Yun. Content pillar is one of the foundational pieces that will help you build the know, like, trust factor. So, yung pagpo-posting natin, ng pagpo-posting mentors, yan yung process o yung buyer's journey na tinatawag natin. So, it will only start dun sa malalaman nila na ikaw ay, o for example, kunyari ako, nagre-research ako ng, kunyari, naghahanap ako ng gamot sa cholesterol, o kaya PCOS, kunyari, nagre-research ako, PCOS treatment, PCOS alternative treatment, di ba? Ngayon, si Divine, meron siyang post about sa testimony ng taong nagkaroon ng PCOS. 'Di ba? So makikita ko 'yon kasi nag-research ako about PCOS. Ang lalabas ngayon sa akin yung mga posts about PCOS. So isa sa kung si Mentor Divine ay may posting about dun sa PCOS testimony, makikita ko 'yon. Ngayon, pag nagustuhan ko yung na-attract ako dun sa pinost niya na kunyari nagte-testimony yung video, yung reels niya is nagte-testimony about gumaling dun sa PCOS niya, ma-attract ako. So ngayon, ang mangyayari dahil na-attract ako, malalaman ko ngayon na meron palang distributor ng barley na nagbebenta. Meron palang barley, meron palang barley na nakakatulong sa PCOS. Tapos, malalaman ko na si Divine ay isang seller o distributor ng barley. Ngayon, ang mangyayari, ipa-follow ko siya. 'Di ba? Ipa-follow ko siya o kaya naman pupuntahan ko yung page niya, pupuntahan ko yung profile niya. Kasi gusto kong malaman kung legit siya or gusto kong makakita ng other content pa niya about dun sa PCOS or about dun sa barley. Ngayon, kung yung profile ni Mentor Divine is nagpapakita doon na consistent talaga na meron siyang mga transaction, consistent na meron siyang post about sa testimony about barley, yung mga ganyan, magugustuhan ko na ngayon si Mentor Divine. 'Di ba? Magugustuhan ko yung mga value na binibigay niya sa content niya kasi nakakatulong sa akin. Nagugustuhan ko yung mga pinopost niya about sa product kasi nagkakaroon ako ng awareness and nakikita ko na kung paano yung barley talaga makakatulong sa concern ko. Tapos nakikita ko yung mga post niya, merong mga testimony na nagpapatunay na talagang makakatulong yung product. So, dadating ako dun sa point na hindi ko na lang kilala si Mentor Divine. Dadating na ako dun sa point na gusto ko na si Mentor Divine. Kasi yung mga posting niya, yung mga sinishare niya na post niya is somehow nakakatulong sa akin. 'Di ba? May napupulot ako. May nagigain ako dun sa mga kino-content. And dahil palagi, consistent, nakikita ko siya na nagpo-post, consistent nakikita ko siya na may mga nagiging transaction, nabibuild ngayon yung tiwala ko na totoong legit distributor si Mentor Divine. And nabibuild ngayon yung tiwala ko sa kanya na master niya yung product niya, expert siya doon sa sinishare niya. Kasi, 'di ba, consistent siya. And nakikita ko na meron siya talagang mga legit transaction. So magtitiwala ako ngayon sa kanya. So pag nandun na yung trust ko bilang isang customer, doon na papasok yung decision making ko na bibili na ako sa kanya. Or magpapamember na ako sa kanya. So very important yon. Yung una, dapat yung, kumbaga, yung may mga pinupost ka na related dun sa need, sa problem nung mga taong gusto mong i-attract. And para naman magustuhan ka nila, dapat pag in-stock ka nila, dapat pag pinuntahan nila yung profile mo, optimize yan. Makikita nila talaga na you have the transaction, ginagawa mo yung negosyo, consistent ka. Hindi yung nakita nila na nag-post ka lang isang beses, tapos wala na. Tapos dapat din,
yung mga pinopost mo, something na may value, something na may mapupulot sila and makakatulong sa kanila. 'Di ba? O for example, kunyari, about PCOS, 'di ba? So may testimony, may post ka about testimony ng PCOS. Number two, meron kang mga pinopost na article or mga reviews how barley helps yung mga PCOS patient. O number three, nagpo-post ka ng mga kahit clips lang ng kunyari, product knowledge about how barley helps yung mga may PCOS, 'di ba? Kasi that's informative, something na makakatulong sa kanila. Or nagpo-post ka ng guide how to drink your barley kapag meron kang ganitong health condition, meron kang ganitong health problem, how to properly, yung simpleng nasasagot mo yung mga questions in their mind, 'di ba? Magbi-build 'yun ng like and trust sa ni customer mo and ni prospect. Now, paano ka magkakaroon ng content na intentional? Paano mo gagawing intentional or targeted yung posting mo? Dapat, klaro muna sa'yo, sino yung market mo? Sino ba yung gusto mong makasama sa negosyo mo? Sino ba yung gusto mong i-attract? Para alam mo ngayon sino yung iyong gustong patamaan sa posting. Sino yung gusto mong kausapin dun sa mga pinopost mo. So dito, i-identify mo sino yung target market mo and yung mga characteristics nila para mas maintindihan mo na o kung ang target ko ay mommies, 'di ba? Kung ang target ko ay mommies, ganito sila mag-isip. Ganito yung problema nila and ganito yung hinahanap nila. So, ngayon for example ako, ang target ko mga working moms. So for example, ang target ko working moms. So, anong edad ng working moms yung hinahanap ko? Kasi iba yung goal, iba yung priority ng mga early 20s, 30s to 40s na working moms sa goal, desire, target ng mga mommies na nasa 50s to 60s na and pa-retire na. Magkaiba yan. So, dapat ako, klaro sa akin, anong edad ng working moms or full-time moms yung tina-target ko. Tapos, anong gender nila. Kasi again nga, iba naman ng magkaiba yung gusto ng babae at gusto ng lalaki. Iba mag-isip ang babae, iba mag-isip ang lalaki. So, dapat klaro din sa'yo yun. Paano mag-isip yung yung kinakausap mo para makaka-relate sila sa mga pinupost mo. And then, income. 'Di ba? Sino ba yung ina-attract mo? Yung ina-attract mo ba ay yung mga working moms na elite? Alam mo yung elite, yung mga manager, yung may mga influence, yung merong mga authority na ang income nila ay pang jade? 'Di ba? Kasi pag nag-posting ka, syempre bilang nag-posting ka o kunyari ang ina-attract mo working moms na kumikita na ng six-digit income, 'di ba? Ibabagay mo ngayon yung post mo, 'di ba? Ang iko-content mo ngayon, 'di ba? Yung dating working mom na kumita na ng millions dito. Kasi yun yung currency na abot na ng utak nila because they are earning six-digit na. Pero kung kunyari, ang tina-target mo lang naman ay kinakausap mo, yung mga working moms na ranking file, kahit mag-post ka lang dyan, mentors, ng additional 10,000 pesos, additional 5,000 pesos income per week, ma-attract mo yung mga ranking file na working moms. Kasi malaking tulong sa kanila malaking bagay sa kanila yung additional 5,000 pesos. Malaking tulong na sa kanila yung additional 10,000 pesos. So, dapat inaalam mo din yun. Ano yung income capacity ng mga ina-attract mo sa posting mo? O for example, nagpo-prospect ka ng mga ranking file na working moms. Tingin mo, magkano ang kaya niyang ilabas? Magkano ang kaya niyang itaya? 'Di ba? Copper, silver, baka gold, kaya pa nilang gawa ng paraan. So, doon ka ngayon, ganun mo sila ngayon papakitaan, ganun mo sila ngayon kakausapin. Pero kung ang ina-attract mo nga, mga high-end na, kaya na nilang mag-jade. So, pwede mo na yang kausapin, pwede mo na yang presentan about
Jade. Kasi yun yung capacity niya. So, iaano din natin. Ibabagay din natin. O for example, yung trabaho nila, ano ba yung trabaho nila? Kasi pag naintindihan mo, kung ano yung trabaho nila, kunyari, working moms na nagtatrabaho sa call center, iba naman ang struggle ng mga moms na nagtatrabaho sa call center. Iba din yung struggle ng mga working moms na nagtatrabaho sa government, iba yung trabaho, working moms sa mga empleyado na nasa private company. So, dapat naiintindihan mo din yon. Kasi, dapat klaro sa'yo na ito yung, ano yung challenge, ano yung problem ng mga mommies na nagtatrabaho sa ganito. Kasi yun yung susolusyonan mo eh. Yun yung papakitaan mo ng solusyon. So, dapat ikaw, alam mo, ano yung tinatarget mong problema. And then where they live and sino yung neighborhood nila. Kasi malaki yung influence ng paligid natin. 'Di ba? Yung the way we think, yung attitude natin, yung mindset natin, may influence diyan yung mga tao sa paligid natin kung saan tayo lumaki. 'Di ba? O kunyari, yung bang neighborhood niya, konyo-konyo ba? 'Di ba? Konyo-konyo ba? Alabang girls ba 'yan? Alabang ano ba 'yan, 'di ba? Ikaw ba makaka-relate ka ba sa ganun, 'di ba? Pag nag-post ka ba, makaka-relate ba sila doon sa mga pinopost mo, sa mga lifestyle na pinapakita mo, kino-content mo? O yung mga mamis, I don't know, you ask mama. Yung mga simpleng hindi ko kinuha yung iPad mo. I don't know, you ask mama. Yung mga simpleng, kunyari, ang ginagawa lang nila maghapon, nasa bahay, naglalaba, nag-aalaga ng bata, naghahatid sundo sa bata, 'di ba? O, iba din mag-isip yung mga yon. Iba ang priority ng mga yon. So, dapat, ano natin yun, naiintindihan natin, ano yung influence nila, ano yung influence nila sa upbringing sa kanila, 'di ba? Ano yung influence sa pag-uugali nila. And ito, psychographic details, ano yung attitude nila, yung interest nila, yung beliefs nila, yung organizations nila, yung affiliation nila, and viewpoints nila. Kasi dapat naiintindihan natin itong mga to para ma-attract natin sila and para makarelate sila dun sa mga pinopost natin. And dapat naiintindihan din natin kung sino tong kinakausap natin kasi malalaman mo saan siya tumatambay. Ano yung mga pinapanood niya, ano yung mga rini-research niya, 'di ba? Ano yung saan ba siya madalas? Madalas ba siya na nasa Facebook? Madalas ba siya na nasa TikTok? Madalas ba siya na nasa YouTube? O baka nasa Instagram siya. Kasi kung saan siya tumatambay, ano yung mga interest and likes nila, doon ka magpapakita dapat nandun ka, may presence ka kung nasaan sila. O kunyari, ang tina-target mo ay yung mga mommies, 'di ba, na mga online seller. O, malamang madalas yan nasa Facebook page nanonood ng live selling o kaya nasa TikTok live selling. So, dapat kung doon sila tumatambay, dapat nandun ka. Pag nanood sila sa TikTok ng live selling, makikita ka nila doon. May presence ka doon para malaman nila at makilala ka nila. O kung kunyari, yung mga CEO moms naman yung mga hinahanap mo, 'di ba? Kunyari, yung mga CEO moms o kaya yung mga manager na mommies, yung mga yan. Usually, ang pinapanood ng mga yan, mga educational, mga tutorial, mga seminars, mga webinar. So, saan sila madalas makakapanood ng mga yon? Nasa YouTube. 'Di ba? So, dapat may presence ka sa YouTube kasi nandun yung mga taong ina-attract. And then, kung ano yung mga problema nila, kunyari, ano yung nire-research nila, kunyari, ah, ang nire-research nila, how to earn additional extra income. So, dapat meron kang content about additional source of income. Para pag research na yon, mahahanap ka niya. O kunyari, naghahanap siya ng alternative medicine for cancer. So, dapat may post ka about alternative solution or medicine about cancer para pag nag-research ka nun, lalabas ka dun sa nire-research na makikita at makikilala ka. Okay. So, eto, yung pag gagawa ka ng content, kailangan mong isipin to na sino ba yung audience mo? Who are you creating content for? Para kanino ba yung mga pinopost mo? Sino ba yung pinapakitaan mo nito? And ano yung benefit? What information or answers will you provide?
yung pinapakita mong solution dun sa problem nila. So magagawa mo lang yun kung alam mo din kung ano yung problema na sinusolve mo. Kasi kung di mo alam kung ano yung problem na sinusolve mo, hindi, again, hindi na naman targeted yung gagawin mong pagpo-post. And then, yung outcome, di ba? How will your content help your audience achieve their goals? O, di ba? Kunyari, yung mga naghahanap ng extra source of income, 'di ba? So ngayon, meron kang mga posting ng mga mommies na full-time na nagtatrabaho pero kumita ng sideline, additional 500, additional 30,000 monthly sa pagbebenta-benta ng barley, 'di ba? So, ngayon, pinapakita mo dun sa mga taong naghahanap or kulang, yung problema nila, kulang ang income nila, naghahanap sila ngayon ng additional source of income. Ngayon, pag nakita nila yung post mo, kunyari nag-reels ka na full-time mommy ka, tapos during your break time, 'di ba? During your break time, habang habang nagbe-break time kayo sa pantry, dahil nagtimpla ka ng barley, yung mga kasamahan mo bumili ng barley sa'yo, tapos nakabenta ka, may additional 1,000 pesos kasi kinakabenta ka ng 2 box, additional income sa'yo yun habang nasa trabaho ka nang hindi ka naman nagdagdag ng nag-oras, nang hindi ka nag-overtime. So, syempre, yung mga taong naghahanap ng additional source of income, ma-attract sila, marirealize nila na, ay, oo nga no, pwede pala. Pwede pala akong magkaroon ng additional source of income na kahit na nasa trabaho ako, i-expose ko lang yung product na meron ako. Makakabenta pala ako, may additional income pala ako. 'Di ba? So, ganun. Pinapakita mo na may solusyon dun sa problema nila para ma-curious sila and dadating sa point na magtatanong sila sa'yo na, ano yan, paano mo ginawa? Paano ka nagkaroon ng additional 1,000 pesos nang hindi ka naman nag-overtime, paano ka nagka 1,000 pesos additional income habang nasa work ka? 'Di ba? O kunyari, mag-reels ka lang na laptop ka. Tapos, 'di ba, meron ka lang lumalabas doon na yung mga caption, 'di ba, na thank you for additional 3,000 pesos habang gumagawa ako ng report. 'Di ba? So, yung mga naghahanap ng additional source of income, magku-curious sila na paano kaya siya kumita ng 3,000 pesos habang ginagawa niya yung task niya, yung report niya sa trabaho. 'Di ba? O hindi nila alam, 'di ba? Nakabenta ka na pala online. May mamaya pag uwi mo ng bahay, may i-deliver ka na. O 'di ba? O di first reel mo, 'di ba? Thank you for my additional 3,000 pesos habang ako ay nasa trabaho at gumagawa ng aking report. Tapos mamayang 5 o'clock, 'di ba? Magre-reels ka ulit na ah, magre-reels ka ulit na nasa LBC ka na, nagpapadala ka na, 'di ba? Na sending your orders na mga na-transact ko kanina habang ako ay nasa opisina, 'di ba? Kasi gugustuhin 'yon ng mga full-time na working moms na magkaroon ng additional income nang hindi magiging dagdag abala sa kanila or hindi kakain ng dagdag oras sa kanila. So, makikita nila na, uy, may solusyon pala dun sa problema ko, meron palang pwedeng gawin. At meron na palang nakagawa. So, kailangan lang nilang malaman na ikaw, nagawa mo na yun para lumapit sila sa'yo at tanungin nila na paano mo nagawa. Kasi magpapaguide na sila sa'yo. Diba? O, ganito yan. Parang ito, yung ah, story brand by Donald Miller. O, kunyari, yung character, kanina nga, di ba, yung sinasabi ko na yung isang, ah, o kunyari, yung isang mommy, 'di ba? Isang mommy na mayroon siyang full-time work, 'di ba? 8 to 5 nagtatrabaho siya, may sahod siya. Kaya lang, kaya lang yung anak niya nagkaroon ng sakit. Yung anak niya nagkaroon ng sakit. So, dahil merong sakit ang anak niya, kailangan niyang ipa-check up. Magkano ang pa-check up? Minsan, 'di ba, nasa 800 pesos, 'di ba? Nasa 700. Tapos, ipapalaboratory niya pa. Magkano ang palaboratory? Nasa 3,000, nasa 5,000. Bibilan niya pa ng mga niresetang gamot. So, na problema ngayon si Mami kasi kulang na yung salary niya, kulang na yung sahod niya. Minsan wala pa siyang extra. So, problema siya ngayon, wala siyang extra income, tapos may sakit pa yung anak niya. So, maghahanap siya ngayon ng
'Di ba? Meron siyang problem. Ano yung problem niya? Kulang yung pera, 'di ba? Ano yung problem niya? Lack of fund. Kasi yung nagkaroon ng additional income plus may sakit yung anak. Yan yung problem niya. Ngayon, magre-research yan ngayon ng pwedeng maging solusyon. O kunyari, kung ang sakit ng anak niya ay merong dengue, 'di ba? Magre-research yan ngayon. Maghahanap yan ng solution. Ta-type niya ngayon, cure for dengue. Ngayon, ikaw, si Mentor, kunyari, si Mentor Crisaline, meron siyang post ngayon about dengue testimony. So, meron kang post about testimony na related dun sa sakit ng anak niya. So makikita niya na, oh, meron palang barley na makakatulong sa mga merong may sakit. So syempre, makikurious yan, di ba? Ano yan, ang tag doon, makikurious siya. Ang gagawin niya ngayon, pupunta siya ngayon sa Facebook profile or sa page ni Mentor Crisaline. I-ano niya yan. 'Di ba hindi na 'di ba tayo na mga customer, hindi naman tayo basta-basta naniniwala sa isang beses lang na nakita natin. 'Di ba ni-stock natin 'yon? Nililegit check natin. So ang gagawin niya ngayon, nakita niya na, oh, may barley pala na solution sa dengue. So ang gagawin niya ngayon, ililegit check niya ngayon si Crisaline. Pupuntahan niya ngayon yung page ni Crisaline or yung Facebook profile ni Crisaline para makikita niya legit ba to. Ngayon, habang binabrowse niya, makikita niya na si Crisaline, 'di ba, kumikita sa pagbebenta-benta, 'di ba? Makikita niya na may additional income si Crisaline sa pagbebenta-benta ng barley. So may nakita na naman siyang solution number two, 'di ba? Ang problema niya, lack of fund and yung gamot sa dengue na sakit ng anak niya. So nung pinuntahan niya si Crisaline, nakita niya na yung barley madami palang health benefits and makakatulong sa dengue, sa pagpapagaling ng dengue na sakit. And may nakita niya din na kumikita ng extra income si Crisaline sa pagbebenta-benta ng barley. So, maisip niya na pwede yun na, pwede yung maging solution sa problem ko. Magbebenta lang ako online o kaya magbebenta ako sa mga katrabaho ko. Meron na akong pampa-check up, may pambili na ako ng gamot, 'di ba? May pambayad na ako sa confinement ng anak ko, 'di ba? So may nakita siya ngayon na solution dun sa kanyang problema. Ngayon, mag-i-inquire na yan sa'yo. 'Di ba? Magtatanong na yan. Hi, hi, Crisaline, how? Magkano, how, ganyan-ganyan. So, ikaw ngayon, syempre, lahat ng galing na meron ka, di ba? Iano mo na, kumbaga, ilalabas mo na, di ba? Talagang, ipapaliwanag mo na sa kanya how barley will help, then paano siya magkakaroon ng, pag nagtanong pa about additional income, di ba? I-invite mo na yan for a video call or a call para mas makapag-usap kayo, mas ma-explain. Ngayon, iano mo yun. Ikaw yung magbibigay sa kanya ngayon ng plans or ng solution para masolusyonan yung problema mo. And dadating dun sa point na kapag nakuha mo na yung tiwala niya, nagustuhan ka niya, mayroon ng call to action. Ano yung call to action na yan? Bibili na siya or pay in na siya. Bibili na siya or pay in na siya. Ngayon, mentors, dito maraming nagkakaroon ng struggle yung pagpapadecide kay customer. Minsan naman kasi 'di ba, ang dami naman talagang nag-i-inquire sa atin. Ang dami naman talagang nagtatanong sa atin, pero means di sila bumibili. Means di naman sila nagpe-pay in. 'Di ba? Paano ba to, means? Paano ba dadating sa point na magdi-decide sila? And paano ba dadating sa point na ako na yung pipiliin nila? So yan yung malaking question na how. O mentors, lahat tayo dito, barley distributor, pag merong tao na nag-research ng solution sa cancer, kung lahat tayo dito may posting, may content ng about sa cancer patient na gumaling sa tulong ng barley, possible lahat tayo makita niya. Possible lahat tayo mapagtanungan niya. Ang question, sino sa atin ang pipiliin? And bakit ikaw ang pipiliin niya? Bakit hindi si Mentor Rama? Bakit hindi si Mentor Irene? Wala nga.
'Di ba? Ito kasi yung Jordan. Bumida. Nalaman nila na si Chari ay seller ng barley. Pero nalaman din nila na si Mentorama ay seller ng barley. Nalaman din nila na si Crisaline ay seller ng barley. So ngayon, ang tanong, paano mo mapapa-decide si customer na sa'yo bumili at hindi sa ibang distributor? Bakit ikaw yung pipiliin niya? 'Di ba? It starts with awareness. Alam niya na barley seller ka. Ngayon, yung consideration, dito na pumapasok yung sino yung pagkakatiwalaan niya. Sino yung gusto niyang kausap. Di ba minsan nangyayari sa inyo yun na may nag-inquire sa inyo, di gano'n, tapos sasabihin nila na, actually may napagtanungan na ako may nakausap na ako. Kaya lang, mas nagustuhan kitang kausap kasi mas nasasagot mo yung mga tanong ko. Di ba? And magdi-decide na yan. Magdi-decide na yan na sa'yo na siya bumili. So, pag-usapan muna natin yung first stage, yung awareness, yung no. Ito, yung nare-realize ng customer, realize the problem and looking for a solution, but not sure if the solution exists. So, again, di ba, kung ang hinahanap mo ay yung may mga taong sakit, di ba? O kunyari, ang tina-target mo ay mga taong merong sakit or kunyari ikaw, ang personal testimony mo sa Barley is about myoma. Yun yung personal testimony mo. Gumaling ka sa myoma mo because of the barley. Ngayon, ang tina-target mo din, ang hinahanap mo na ngayon ay yung mga taong merong sakit na myoma. So, syempre, magko-content ka ngayon, magpo-post ka ngayon ng about sa barley and about sa myoma. Para pag yung mga taong may myoma, naghanap ng solution sa problem nila sa myoma or cure sa myoma, possible na makita ka nila. Kasi may content ka about your myoma. Kunyari, kinontent mo yung personal testimony mo na gumaling ka sa Barley about myoma. So, yung mga taong naghahanap ng gamot sa myoma, pag nag-research sila, makikita nila yung pinost mo na personal testimony. So, dyan pumapasok yung nakikilala ka nila. Nalalaman nila yung story mo, nalalaman nila yung personal journey mo and yung personal testimony mo. Okay, so natutunan nila, nalalaman at nakikilala ka na nila. Ngayon, ano yung mga um ang tawag dito? Ano yung mga topic ideas na pwede mong i-post sa no stage? Yung kunyari nagpapakilala ka pa lang, 'di ba? Yung gusto mo lang na maging visible ka sa mga taong may mga problema na ganito. O kunyari, at topic number 1, I tried X and here's what happened. O, ano yun? I tried barley and here's what happened. Personal testimony mo, i-share mo na yan, di ba? I tried barley and here's what happened to my constipation. Here's what happened to my myoma, yung mga ganon, di ba? I-share mo na yun. And then, pwede ka din magkaroon ng community spotlight interview. O kunyari, sa team natin, may kilala ka na meron ding may sakit na myoma, pwede mo siyang interviewin. Alam mo yung para kayo nagpo-podcast, yung kwentuhan lang during live na ini-interview mo siya na ano yung naging journey niya, paano niya natuklasan yung barley, kas paano nakatulong yung barley sa kanya. 'Di ba? Community spotlight na mga may sakit na myoma kasi yun yung tina-target mo, 'di ba? And then, ito, the truth about X. Ito, pwede kang maglagay ng mga article, di ba? Yung mga content na na nagtuturo o usually hanapin mo lang yan sa YouTube, how barley helps myoma, o kaya i-google mo how barley helps myoma or cure myoma, lalabas na yun. So i-content mo yun, the truth about barley and how barley helps myoma, kasi informative yun, di ba? So nakikita nila na may basihan pala, may basis pala yung sinasabi ng seller na nakakatulong pala talaga yung barley sa Mayoma o di i-content mo ngayon yung mga yung mga functional ingredients ng barley na nakaka-cure ng Mayoma. And then participate in trend topics and then
To, why I'll never do X again, yung mga ganyan, why I'll never stop drinking barley again, o kaya why I'll never drink this synthetic medicine again, yung mga ganon. And what you don't know about barley but you are too afraid to ask. Yan, pwede din yan. Mag-content ka ng what you don't know about, kunyari mag-live ka, tapos mag-open question ka doon na, oh, ano yung mga gusto nyong itanong about barley na gusto nyong malaman na hindi nyong malaman. Tapos ikaw kasi, di ba, napoposition mo yung sarili mo dyan na expert ka. Kasi yung mga tanong nila, masasagot mo. O, di ba? O kung hindi naman, gawa ka lang ng reels, mag-video ka lang, mag-clip ka lang ng what you don't know about barley but are too afraid to ask. So isipin mo na, ilista mo na, ano ba yung mga possible questions ng mga to about barley. Tapos, sagutin mo na yun dun sa reels mo, sa video reels mo, sa clip mo, di ba? Those are example ng mga content na pwede mong itapik para magkaroon ng awareness, para makilala ka ng mga taong naghahanap ng solution dun sa problem. And dito, yung consideration, ito na yung liking stage. Ito yung dapat magustuhan ka na nila. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, pwede namang malaman nila na barley seller si Mentor Rama, barley seller si Mentor Irene, barley seller si Mentor Judith. Pero sino kaya sa aming tatlo yung magugustuhan ni buyer? So, paano kanya magugustuhan? 'Di ba? So, dito, alam na ni buyer na merong solusyon sa problema niya. Alam na ni buyer na makakatulong yung barley sa kanya. Pero ang laban na dito is choosing the right one. So dito, ang hahanapin niya na sino yung tamang taong makakatulong sa kanya. So how will you position yourself na makakatulong sa kanya? So dito, pwede mong i-content yung mga inquiry topics. Isipin mo, ano yung mga madalas na itanong ni buyer, ano yung mga madalas na itanong, mga i-inquire sa'yo. Tapos, yun yung gawan mo ng content. 'Di ba? Gawa ka ng content to answer common questions that people ask in your industry. Yung mga frequently asked questions, i-content mo na yon. How to drink, paano malalaman na legit yung barley, yung mga ganun. Ano yung proper way ng pag-inom ng barley kung may ganito kang sakit, yung mga ganun. Saan nabibili, di ba? Ano yung mga frequently asked questions? Pwede ba yung isabay sa mga prescribed medicines? Pwede bang uminom niyan kahit na nagki-chemotherapy? Yung mga ganun, i-content mo na yun. Di ba? Kasi kahit hindi pa nagtatanong sa'yo, magugustuhan ka ni customer dahil yung mga possible questions in mind niya, nasasagot mo na sa mga videos mo, sa mga content mo. 'Di ba? O yung mga how to advice, mga business tips, health tips, nagbibigay ka na ng mga health tips. Kunyari, kung meron kang PCOS, ano yung mga pwede mong iwasan, 'di ba? Mga nagbibigay ka ng mga tips, ano yung mga dapat mong kainin, mga ganyan. Ano yung lifestyle mo dapat? Kung diabetic ka, ano yung lifestyle mo dapat, 'di ba? Yung mga ganun piece of advice and yan, mga inspirational. So, topic ideas mo, X versus Y sa mga brand, di ba? Or barley brand versus ganito, or kaya organic versus synthetic medicine, which one is better for you? Di ba? Oh, if you're doing this, you're doing it wrong, 'di ba? O again, you're giving tips, you're giving advice, 'di ba? So magugustuhan ka nila. Then what X says about Y? O ito naman kunyari, yung mga doctors, o kunyari si Doctor ganito, ano yung sinasabi niya about barley? O kanya, kunyari, si Miss Maritoni Fernandez, about ano yung sinasabi niya about barley, yung mga ganyan review videos, 'di ba? Yung mga nagre-review about barley, yan pwede mo yang i-share kasi that's at informative na naman. And then ask me anything session, no? Ayan, mag-live ka, 'di ba? During the Facebook live, ano ka ng ask me anything session, ano yung mga gusto niyo itanong and then sasagutin mo yung live, 'di ba? So dito, nakikita ni customer na ay master mo yung product. Alam na alam mo talaga yung product na binibenta mo. Alam na alam mo talaga yung opportunity na inaalok mo. So, nabibuild ngayon na gusto ka niya. Kasi alam niya na makakatulong ka sa kanya. 'Di ba? At ngayon, dahil gusto ka na niya at may tiwala na siya sa'yo na siya bibili. O, ato pa, bukod dyan, sa trust, paano mo makukuha yung tiwala niya? Ito yung stage na ready to buy na.
si customer, ready to buy na sa'yo, ready to pay in na. So dito na yung pinuposition mo na yung sarili mo as expert sa barley, as expert sa IM business. So paano mo yan gagawin? Dito, magpapakita ka na ng mga proof. 'Di ba? Pinapakita mo that your offer actually works. So paano mo yun maipapakita? E di pakita mo yung mga testimonials, mga case study. Kung meron ka ng mga awards and merong mga achievement, ipakita mo yun, di ba? Kung nag-rank up ka na, ipakita mo yun. Kung kumikita ka na, pakita mo yun. Kasi yun yung proof na yung sinasabi mo ay totoong nangyayari. Kasi dapat nakikita yun sa'yo. Dapat nakikita yun sa'yo. O for example, sinasabi mo na ang barley ay nakakatulong sa myoma. O di ipakita mo ngayon yung mga laboratory test mo na gumaling ka talaga sa myoma because of the barley. Kunyari, sinasabi mo na ang barley nakakatulong sa gallstone. Pakita mo ngayon yung mga laboratory result mo na lumiit na yung gallstone mo while you are drinking 6 boxes of barley, yung mga ganon. O ngayon naman, sinasabi mo na may extra income kapag ginawa mo ang IM worldwide business. O di pakita mo ngayon na ikaw mismo may income. Yung simpleng 500 pesos na benta mo per box, additional income yan, means income yan. Yung 1,000 pesos na commission mo sa isang kapper na nag-pay in sa'yo, income pa rin yan, means. 'Diba? So, pwede mong ipakita yung mga yan. And kung may mga awards achievement ka na, achiever ka na, pakita mo yung mga yan. Kasi nakikita nila na kung nagawa mo, Mensa, na maging successful dito, ibig sabihin, magaling ka. At ang hinahanap ng mga yan, magaling na makakatulong sa kanila. Kasi feeling ng mga yan, hindi sila magaling. Feeling nila, "Ay, hindi ako magano, hindi na lang ako sasali sa IM kasi hindi ako magaling." Ngayon, dahil hindi siya magaling, miss, kailangan niya ng mentor na magaling. So, pakita mo ngayon sa kanya na, di ba, ah, sabi mo, hindi ka magaling. Ang good news ko sa'yo, sa tingin mo ba magaling ako? Pakinabangan mo yung galing ko. Hayaan mo tulungan kita. So, that pakita mo, men, na magaling ka sa field ng business ng IT. Okay? So, yan lang. So, ano yung, you just always remember, ano yung mindset ng isang customer. Diba? Isipin mo, what do they want more than anything in the situation they are in right now? Isipin mo ah, yung mga tao na ano yung pain point nila na gusto na nilang matapos, gusto na nilang matapos na at gagawin nila lahat para lang masolusyonan yun. O for example, yung mga taong may cancer, ano ang pain point niyan? Gusto niyang gumaling sa cancer. Ang mindset niyan, gusto niyang gumaling sa cancer. Whatever it takes, kailangan niyang mabuhay, gusto niyang gumaling sa cancer. Ngayon, ano yung offer mo? What can we offer them that would prove we can meet that very specific need? Ano yung pwede mong i-offer ngayon na makakatulong sa kanya sa sakit niya ng cancer? You have the barley. Ipakita mo lang at patunayan mo lang sa kanya na ang barley talaga ay makakatulong sa mga cancer patient. So, meron siyang problema na gusto niyang solusyonan. Meron kang solusyon na pwede mong i-offer sa kanya para masolusyonan yung problema niya. Anong outcome? Win-win yan. Gumaling siya sa sakit niya na cancer, nakabenta ka. Nagkaroon ka ng bagong business partner. Win-win solution. Okay? So, I hope mentors no na ah, may napulot kayo sa ating ah, sa ating training, skills training for tonight, and I hope magamit niyo siya. So, thank you for those who yung sa mga nagstay, and I hope naman makatulong to sa inyo sa pag-content ninyo. Kasi it all start with our content mentors eh. Alam mo yun, yung bakit walang nagla-like sa akin, mates? Bakit walang nag inquire sa akin? Post naman ako ng post. Kasi nga, mentors, baka naman hindi intentional yung posting mo. Baka walang tinatamaan dun sa pinopost mo. Tapos paiba-iba ka ng pinopost. So, hindi nagiging consistent. 'Di ba? Hindi sila mag stay sa'yo kasi hindi ka consistent eh. Hindi mararamdaman nung prospect mo na siya talaga yung na matutulungan mo talaga siya. Kasi iba-iba yung nakikita niya doon sa pinopost mo. Tapos minsan may post ka, minsan wala, hindi ka consistent. 'Di ba?
So, yun lang mentors, no? Kasi it all start doon. Pag na-attract natin sila, pag tama ang posting natin, tama ang content natin, ma-attract natin yung mga tamang tao na sasama at magtitiwala sa atin. So, yun lang mentors, no? So, thank you and back to you, Mentor Judith.